Alam mo, I can always turn the car around and you can just hang out with me and Colt tonight. Pangatlong beses na pangungumbinsi ni Gavin habang inihihinto na ang sasakyan sa tapat ng bar. I can't do that. Ayaw ko namang mainsulto ang best friend ko dahil may usapan kami. Tuturuan lang naman ako ni Donitang uminom at magpakasaya sa nalalabing pagiging single. Alam mo na, bago ako may tali sa'yo. Pumuga siya ng hangin at muling pinasadahan ng tingin ang bar. You don't have to worry, Gavin. Pagpapanatag ko sa loob niya. Na-check mo na naman ang bar, hindi ba? Plus some of your men are also inside as additional security. Fine, just enjoy. Napatingin ako sa anak namin na sa tabi niya sa may front seat. Mangha nitong pinagmamasdan ang kabuuan ng bar. Why are the lights being turned on and off, nanay? And why is the music so loud? Nagtatakang tanong niya sabay sulyap sa akin. Sinipat ko munang tingin si Gavin bago tinugunan ng anak. It's a party place, baby. Binalingan ko ang ama niya. I need to go. Sasabay na ako kay Donita pag uwi. Are you and Colt going to be okay? Ngumisi si Gavin at ginulo ang buhok ng aming anak. Yep, we're going to have our own boys' night out. Just me, Colt and some video games. Matagal ko munang pinagmasdan si Gavin. Ako na mismo ang nangihinayang dahil sa pagtanggi niya sa alok ng mga kaibigan para bigyan siya ng stag party. Pwede mo namang tawagan ng mga kaibigan mo at sabihin ituloy na lang ang party. Luhog ko, I don't need it. And besides, I'm sure the guys are going to use it as an excuse to hire some strippers. Sasakit lang ang ulo ko dun. Alright, pero paano kung may hot meal stripper din na hinire si Donita? Para sa akin o hindi kayo sasabay sa amin na makipag-inuman. Panguuyam ko. Gusto lang na manudyo sa kanya. Kampanting umangat ang sulok ng kanyang labi at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. That will never happen. I already made sure of it. Puno ng kumpiyansa niyang sabi, just drink, have fun, no hanky-panky. Our son and I will wait for you at home. Fine. Parang bata ko ng labi. Marahan niya naman itong dinampian ng mababaw na halik. Bye, nanay. Take care. Si Colton. Mabilisan ko siyang hinalikan sa pisngit pagkatapos ay lumabas na ng sasakyan. Inayos kong suot na short black dress. Muntik na akong hindi payagan ni Gavin na suotin pa ito. Matapos kawayan ng mag-ama ay pumasok na ako sa loob ng bar. Halos sumakit ang mata ko dahil sa makukulay na neon lights sa loob nito. Kasabay ng tugtog na slow music ay ang pagpatay sindiri ng mga ilaw. Napasinghap ako nang maramdaman ang paghawak ng isang kamay sa aking braso. Madali akong lumingon at nakita ang matalik na kaibigan na napakalaki ng ngisi. Finally, dumating ka na rin, Day. Akala ko pa naman tinago ka ni Senator. Tili niya. Ipinilitik niyang mga dalirit kaagad na may lumapit sa aming isang matipunong lalaki na halatang staff ng bar dahil sa suot nitong maitim na printed t-shirt. Nagbaba ako ng tingin at nakitang hawak nitong kulay pulang panyo. Lagyan mo na siya ng blindfold, be, utos ni Donita sa lalaki. Ha? Bakit ako pipiringan? Iinom lang naman tayo. Pag-alma ko. Basta, Day, sumunod ka na lang. Don't worry, hindi naman ito hazing. Napakamot ako sa batok at sumang-ayon na lang sa gusto ng kaibigan. Piniringan ako ng lalaking staff gamit ang pulang panyo. Purong kadiliman na ang sumakop sa akin. Naramdaman kong pag-alalay ni Donita habang ginigiyan niya ako sa paghakbang. Kung saan niya man ako dadalhin at kung saan ako ang balak niya ay nagpaubaya na ako. Ilang hakbang pang ginawa ko bago narinig ang paglangit-ngit ng tila ba binubuksang pinto. Marahas kong nahila ang dulong bahagi ng t-shirt na suot ni Donita nang marinig ang pagsara nito. Hindi man nakikitang paligid, nakakasiguro naman akong nasa loob kami ng isang silid. Binalot kami ng katahimikan, wala na akong tugtog na naririnig. Nasaan ba tayo? Namalat ang boses ko. Nakikisabay sa nakakabinging katahimikan, parang isa akong nangangapa sa paligid. Sa halip na sagutin ay marahang kinuha ni Donita ang nakapiring sa mga mata ko. Unti-unti akong dumilat at doon na tumambad sa akin ang pamilyar sa mga mukha. Surprise! Tili ng mga taong naging kaibigan ko na. Bagsak ang panga at sa nalalaking mga mata ay ginala kong tingin.
Maliwanag sa loob at hindi tulad sa ilaw sa labas na patay sindi. Nakita ko sina Kim at Hannah, ang mga kasamahan ko noon sa nursing home sa Canada na sina Nurse Jane at Shira. Mas lalo pa akong nagulat na makita ang mga naging kasamahan ko sa pinakaunang naging trabaho sa cafe na sina Ate Jelay at Lynn. Hindi ko nakita si Ma'am Daylin, pati si Yelena na nakapagpalagayan ko na ng loob noon sa pageant ay kasama rin. Ano bang meron? Sambit ko sabay lingon kay Donita. Pa-bridal shower namin to sa'yo, Day. Masigla niyang anunsyo. Muli kong binalingan ng iba pang mga kaibigan habang nakaawang ang labi dahil hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Isa-isa nila ako nilapitan at binati. Niyakap ako ng mahigpit ni Ate Jelay na maluha-luha ng mga mata. Halos kalahating oras din ang naging batian at kamustahan namin habang nagiinuman. Tila ba hindi kami nauubusan ng alcoholic drinks? Nasa kalagitnaan kami ng maingay na tawanan nang bigla na lamang magdaramang tumayo si Donita na may hawak pang isang shot ng inumin sa kabilang kamay. Okay, it's time for the most awaited second yummy surprise. Pagaray-garay siya naglakad malapit sa may pintuan dahil malakas ng tama sa iniinom na alak. Kinatok niya ang pinto ng 2 beses at saka binuksan. Pumasok ang isang mascot na malaking hotdog. Sabay na napasinghap ang lahat nang wala man lang abiso ay namatay ang ilaw. Natahimik ang lahat habang naghihintay sa susunod na mangyayari. May lumabas na nag-iisang liwanag na tumama sa isang matipunong katawan ng lalaki. Tanging boxer's brief lang ang saplot nito. Umawa ang labi ko at doon na napagtanto ng mascot ito kanina'y isang macho dancer pala. Sinabayan ito ng isang marahan tunog ng instrumental na sensual. Kasabay ng unti-unti nitong paglakas ay ang pagsisimula ng blinking neon lights. Nagsimula na rin ang lalaki sa pag-indayog sa musika. Tumili si Donitang nasa tabi ko, tinampal ako sa braso. Wah, mabuti na lang talaga't naipuslit ko siya. Ayaw kasi ng future husband mo't sobrang stricto. Huwag mong sasabihin kay Senator ha? Diyos ko! Bulong ko sa sarili, nanginginig ang kamay na kinuha ang inumin na nakalapag sa mesa. Isang laguka ng ginawa ko at muli na namang napasulyap sa lalaking gumigiling na sa harapan. Bride! 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 Nagsimulang mag-chant ang mga kaibigan ko na lango na rin sa alak. May tunog man ay namayani pa rin ang pag-iingay nila sa buong kwarto. Nanigas ako sa kinauupuan nang maramdaman ng isang bagay na nakapatong sa ulo ko. Sinutan nila ako ng belong pangkasal. Wala sa sarili akong malakas na napahiyaw dahil nakikitang gumiling na naglalakad ang macho dancer papunta sa kinauupuan ko. May narinig akong malakas na sipol at hiyawan ng mga lasing ko ng kasama nang huminto ang lalaki sa mismong harapan ko. Hindi masiguro sinasadya ay para bang binabalandra niyang napaka-klarong umbok sa gitna ng kanyang mga hita. Uminit ang pisngi ko. Sayawan mo na dahil kukunin na yan ni Senator. Dinig kong hiyaw ni Kim sa bandang likuran. Sinunod ng macho dancer ang suhestyon na yon at mas lalo pang inilapit ang sarili sa akin. Tila ba naglalang isang matipunong katawan nito. Ipinaling ko ang tingin sa ibang direksyon dahil sa kasiwa ang nararamdaman. Inabutan ako ng shot na nakangising si Donita. Lagukin mo to, Day, para mawalang hiya mo. Mabilis akong umiling. Sa pilitan niyang nilagay sa kamay ko ang maliit na baso. Sige na't hindi mo na mararanasan to kapag kasal ka na. Bigla kong napasinok na maramdaman ang mainit at magaspang na kamay ng lalaki sa braso ko. Napapikit ako ng mariin dahil iginigiyan niyang kamay ko sa bandang dibdib niya. Lumakas ang tilian ng lahat. Nanatili ako nakapikit at hinigpitan ang pagkakahawak sa maliit na baso. Sa hindi mapigpirming kamay dahil sa panginig ay nilago kong laman ito. Parang nilalagari ang ulo ko dahil sa sakit ng magising kinabukasan. Nanatili muna ako sa malambot na kama at nagbabaka sakaling maibsan ang sakit nito. Nang walang nangyari na paungol ako at mabilis na bumangon. Wala akong maalala sa nangyari kagabi. Ang huling naalala ko lang ay ang pagsakay namin ni Donita sa taxi pa uwi. Napahilamos ako sa mukha at pagkatapos ay unti-unting dumilat na. Bumulaga sa paningin ko ang mag-ama na magkatabing nakatayo sa harapan ng kama ko.
Parehong nakakrus ang kanilang braso sa harapan habang pinagmamasdan ako gamit ang matigas na tingin. Sa kanilang itsura na preskong tingnan ay nahinuha kong tapos na silang maligo. Tumikim ako at dinaan sa ngiti para mawalang kabang biglang naramdaman dahil sa paraan ng pagtitig nila. Good morning! Bati ko sa dalawa. Sabay silang marahang nailing at sinabayan pa ng pagpilitik ng kanilang dila na tila ba dismayado sa naging asal ko. Nag-iwas ako ng tingin at dinapo ito sa maliit na cabinet sa gilid ng kama. May nakita ko nakapatong isang tas at baso. May tableta din. Para sa akin ba yan? Baling ko sa dalawa. Kabado pa rin sa pagiging tahimik nila. You were so drunk last night, nanay. Tatay and I had to carry you towards the bed. Dismayadong sabi ni Colt. Sorry naman. Mas lalong pumaos ang boses ko. Bumuntong hininga si Gavin at nilapitan ng cabinet. Kinuha niyang tableta at pinuksan to. Inabot niya to sa akin pati na rin ang baso ng tubig. Drink this para mawala na yung sakit ng ulo mo. Dahil sa hangover ay medyo coffee too. Tumango ako na parang kuting at tinanggap na ito. Dahan-dahan ako uminom habang pinagmamasdan ng kanyang suot na white inner long sleeve and black pants. May lakad ka? Tanong ko sabay baba ng baso. I have an emergency conference today. Ihahatid ko muna kayo sa bahay ng nanay mo bago ako tumulak. Or do you wanna stay in our house today? Sa bahay na lang ni nanay. May kailangan din kasi kaming gawin doon kasama mga organizers para sa finishing touches ng kasal. Alright, bring your coffee downstairs. I already prepared breakfast. Inihatid kami ni Gavin sa bahay. Naghihintay na din pala sa akin dito ang dalawang wedding organizers namin. 3 oras din ang nangyaring pag-uusap. Wala nang idinagdag na detalye ng kasal at talaga namang nakahanda na ang lahat. Gabi na nang makauwi si Gavin. Matapos ang hapunan ay nagpunta kami ng balkonahe dahil may sasabihin daw siya sa akin. Magkatabi kami nakatayo habang tinitingal ang malaking buwan sa mapayapang gabi. I have to go to Mindanao tomorrow. Sabi niya. Bakit biglaan naman yata? Napahilo siya sa sentido. Kanina ko pa napapansin na pagod siya ngayong araw. We received an intelligence report. May sumabog daw na bomba malapit sa kampo ng mga sundalo. We haven't confirmed yet if it's intentional or what. Aniya sa mahinang boses. Bakit kailangan mo pang pumunta doon? Hindi ba delikado? Pag-aalala ko, napatingin siya sa paligid na para bang sinusuri ko may makakarinig sa susunod na sasabihin. We also lost 2 soldiers, Laureta. Bulong niya. The latest report in my office says that they haven't found the bodies yet. The captain suspects that the 2 soldiers are being held hostage by the people who may be responsible for the bombings. Napatakip ako sa bibig dahil sa sindak at pagkabigla. Maingat akong tinitigan ni Gavin. This is a top secret. Iniiwasan namin na makarating to sa media habang kinukumpirma pa. I have to be there. My men need me. Alam ko, kaya lang natatakot pa rin ako. Banayad niyang hinaplos ang aking braso. Niyakap niya ako't hinagkan sa bandang noo. Alam kong 3 araw na lang kasal na natin. But malalim siyang huminga. I can't just turn my back on these people who are willing to sacrifice their life for this country. Babalik din ako sa isang araw bago ang kasal. Pangako ko yan sa'yo. Tumango ako tinilingkis ang braso sa kanyang bewang. Dito ka na lang matulog, sabi ko. Mahigpit pa rin ang yakap sa kanya. Pagagalitan tayo ng nanay mo. Mahina siyang natawa. Ayaw ko mabudget sa magiging future mother-in-law ko. 3 gabi na lang din naman ang hihintayin natin. 3 gabi pa, pagtatama ko at mas sinigpitan pang pagkakayakap sa kanya. Nagising ako kinaumagahan dahil sa sunod-sunod na naririnig na katok mula sa pintuan. Napasulyap ako sa oras at nakitang 4:00 pa ng madaling araw. Kumuntang noo ko sa pagtataka at bumangon para daluhan ng kumakatok. Nang mabuksan ang pinto'y nakita ko si nanay na nakasuot pa ng pantulog. May naghihintay sa iyo sa labas. Security personnel ni Gavin. Seryoso niyang sabi. Ginapangan ako ng kaba at walang ano-ano'y mabilis na lumabas at bumaba ng hagdanan. Hindi ko na inisip na nakaternong suot ng pajamang pantulog lang din ako. Ano nangyari kay Gavin?
Diretsong tanong ko nang makababa na at nasa harap na ng kanyang bodyguard na nagulat na makita ako. Okay lang po si Senator ma'am, pinapasundo niya lang po kayo sa akin. Ngayon kasi ang alis niya. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa kanyang sinabi. Sige, sasama ako. Lumabas na kami't papasok na sana ng kotse nang tawagin ni nanay. Iniabot niya sa akin ang jacket na binigay sa akin ni Gavin. Sinuot ko to't nagpaalam na. Mabilis kami nakarating sa matayog na gusali na tinutukoy ng bodyguard. Pumasok kami sa loob at sumakay na ng elevator. Hindi ako nagsalita habang hinihintay na makarating sa rooftop dahil sa lalim ng iniisip. Huminto ng elevator at sa pinakataas. Lumabas kami mula dito at naglakad na lang paakyat sa rooftop kung saan daw naghihintay si Gavin. Unang tumambad sa paningin ko isang helicopter na nakatungtong dito. Agaran kong iginala ang tingin at mabilis na nakita si Gavin na nakatayo habang nakatanaw sa naglalakihang mga gusali sa ibaba. Ngunit mas nagtaka ako nang makita kung sino nakatayo sa tabi niya. Humakbang ako patungo sa kinatatayuan nilang dalawa ni Max. Sabay silang napalingon sa akin. Ano bang nangyayari? Bungad ko nang mahinto na sa harap ng dalawa. Nag-iwas ang tingin ng nakapamulsang si Max. Marahang hinawakan naman ni Gavin ang baraso ko upang mapalapit ako sa kanya. I want you to promise me something. Si Gavin. Ano ba to? Bakit nandito si Max? Ano bang nangyayari, Gavin? Medyo lumakas ng boses ko. Napalunok siya. Nang sulyapan ko naman si Max ay hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Nanatiling nakatiimbagang. The two soldiers are confirmed to be held hostage. Salaysay ni Gavin na hindi na rin makatingin sa mga mata ko. It was confirmed to be a terrorist attack. I can't be sure with my safety. Kinalas ko ang brasong hawak niya ng labong paningin ko. Hindi kita maintindihan. Sigaw ko kahit na unti-unti na namang nagiging klarong pangamba. I asked Max to stand as my proxy if I can come to our wedding day. Namamaos na bulong niya. Para akong binuhusan ng isang balding tubig na may kasamang yelo. Hindi makapaniwala ko siyang tinignan sa mukha. Ipinamimigay mo ba ako sa kanya? Anas ko. May dumang sakit sa kanyang mga mata. I-postpone na lang natin tong kasal at hintayin na makabalik ka. Pwede naman hindi ba? Pagbalik mo na lang. Desperadang dagdag ko. It's just a precaution, Laureta. Maligalig ang boses niya. Kung hindi man ako makakauwi ng ligtas, at least alam ko na nasa tamang tao ka pa rin. Isa-isa nang bumagsak ang mga luha ko. Nababalo ka na ba? Bulalas ko. Narinig mo ba sarili mo, Gavin? Laureta, si Max sa kauna-unahang pagkakataon. Nahintukot na patingin sa kanya. Malungkot siyang umiti at nagpatuloy. Just agree for now so you can send him off peacefully. He will be able to return to you safely. Just trust in him. Napatingin ako sa helicopter na nagsisimula na mag-ingay dahil unti-unti nang ginising ang makina. Laureta, pagsusumamo ni Gavin, tinangwan ko siya at tinatagan ang loob. Sige, pumapayag na ako. Pumapayag na ako sa gusto mo kaya bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin ng ligtas para mapakasalan mo na ako. Maghihintay ako sa iyo, Gavin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang yakap niya yakap ng pamamaalam, samantalang sa akin naman ay yakap na kumakapit. Whoever will wait for you at the altar, if it's me or Dr. Arcega. Kung si Dr. Arcega man, gusto ko lang na malaman mo, Laureta, na hindi ako magagalit. Maghihintay ako sa iyo. Matigas kong sinabi. Inignora ang sinabi niya. Kung hindi man ako yun, magiging panatag pa rin ako kung si Max dahil alam kong mahal na mahal ka niya. Kayong dalawa ni Colt, mabilis niyang sinabi. Mas naramdaman ko lang na alis na talaga siya, mas lalo pa akong kumapit. Hihintayin kita kaya bumalik ka. Pagpupumilit ko. I love you. Please don't forget to tell Colt that I love him too. Habilin niya sa basag na boses at kumalas na sa yakap. Tinanguan siya ni Gavin at mabilis na nagpuntan sa maingay na helicopter. Tumigil na ako sa pag-iyak habang tinitingala ang helicopter na nasa ere. Sa isang iglap ay lumayo na ito. Babalik siya. Alam kong babalikan ako ni Gavin at pakakasalan. Day, ibigay mo na sa akin yung cellphone mo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na tong pangungumbinsi sa akin ni Donita.
Hinihintay ko pa ang tawag ni Gavin. Mara siyang huminga. Tama na yan. Baka kaya hindi siya tumatawag ay dahil nandun na sa altar? 10 minutes na lang magsisimula ng wedding ceremony mo. Tumayo ka na dyan. Nabuhayan ako ng loob. Tingin mo, dumating na kaya siya? May balita na ba? Malungkot siyang umiling at ngayon ay hindi na makatingin sa akin ng diretso. Simula noong umalis si Gavin ay wala na ako narinig mula sa kanya. Kinulit ko man ang kanyang sekretarya para sa balita ay wala rin itong alam sa nangyayari sa Maguindanao. Dahan-dahan akong tumayo at kumakapit pa rin sa paniniwalang pag-asa. Pinagmasdan kong sarili sa harap ng malaking salamin. Nakapusod ng maayos ang aking buhok na natatakpan din ng puting belong gawa sa lace. Nakasuot ako ng off-shoulder fit lace white wedding gown na pinapalibutan ng diamond sequence kung saan kumikinang kapag natatamaan ng sinag ng araw. Hinarap ko ang matalik na kaibigan at tinanguan. Lumabas na kami ng kwarto at naglakad patungo sa lawa. Sa ginigibang mansyon namin na pagpasyahan ni Gavin na ikasal. Pinagmasdan kong malaking puting tela na nakatabing. Alam kong sa likod nito ay ang mga nakahilerang upuan kung nasaan ang mga bisitang kaibigan at kakilala para tunghayan ang pag-iisang dibdib namin ni Gavin. At sa dulo nito, sa may boardwalk, alam kong naghihintay ang parit higit sa lahat, ang lalaking pakakasalan ko. Nilapitan ako ni nanay at ng ama kong si Mauricio Aguas at niyakap. Nasa likuran ko naman si Donita na siyang nag-aalalay sa mabigat at mahabang trail na laylayan ng wedding gown ko. Matapos akong yakapin ng mga magulang ay tumabi na sila sa magkabilang gilid. Pumikit ako ng mariin at malalim na huminga na magsimula ng pagtugtog ng instrumental song na You Are the Reason. Sa pagdilat ko'y tiningala ko magandang araw habang nagdarasal na sana sa dulo ay naghihintay ang taong mahal ko. Mistulang isang tarangkahan ng langit ang paghati ng napakalaking puting tela sa gitna. Unti-unti na akong humakbang at sinalubong ang lahat. Sa bawat paghakbang ko ay nilalagpasan ng tingin sa mga bisitang namamanghang nakabaling sa akin. Ang gusto ko lang makita ay ang itsura ng lalaking nasa dulo nito. Natigil ang paghakbang ko't nag-ugat ang suot na puting heels nang maaninag ang muka ng lalaking nasa dulo. Si Max? Bakit kaya si Max ang nasa dulo ng altar? Nasaan na kaya si Gavin? Magkaroon kaya ng happy ending ang pag-iibigan ni Gavin at Laureta? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating